Uy! Ay, murong di ay. Ulo. Ay, wapang araw di. Tapi mga kaprobinsya, ang aming kuano, paras ng kape, kamuti. Ipakita ng kamuti daw. Ganda ko ayun. Kane? Oh, na. Yung uwak, hingi naman ng pagkain. Pagkaaga pa. Hello ko. Wak. Wak. Hulog. Barato na yung ubon. Wak. Huwarang bagay. May naman na tunay. Autentikong artipakto. Ka. Ikawat ra. Walang pili sa pagkain yung alaga niya, Wak. Tapos yung mga baka natin, oh, gumala na. Andun sa mga balde. Sinimot yung mga tira-tirang feeds. Wala yung babae. Wala yung Red Brahman. Si Bitas puti lang at si Junior Bitas. Kamuti ba? Wala dito yung isang babae. Medyo magaling na yung sugat sa ating baka, mga kaprobinsya. Ininjekar po natin yan sa mga nakarang araw. Sana tuluyan na yung mawala yung mga kati-kati niya sa kanyang katawan. Kaya na kamuti ba? Oh. Inamoy-amoy lang. Yung unggoy, nabigyan na natin. Okay, kung pa chok. Diyan ka makuha. Si Bitas, hindi na siya kumain ng mga tira-tirang pagkain. Mga tira-tirang kumpay. Gusto niya yung bagong lagay. Ano ka kamuti talas? Naghintay siya ng feeds ba? Isog sa ginan na, Wak. Kaka. Ay. Daghan na pugkaon ng makaasa. Yung naglain, Kurot, dumi kayo, damulmog. tuklahin ko. Katulog na pa, paano lang mamutulog ay? Tara. Silaw na yung kasama ka mundong bro. Oh, Di ba ba? Uy, di na naliaw kayo ng kapag. gutom yun siya. Nilap-nilap na ko siya ng kilid sa langgana. Tuwak o gasog tulog ng kim-kim do. Bantay ka na, Wak. Isog na ba yung sundan, Wak? Hawai, Gor. Magdaghan na kayo sa. Ito mo yung mga baboy natin, oh.
Tahimik na yung mga alaga natin. Busog sila oh. Sa ngayon, 4.5 kilo yung maubos nila kada pakain. 3 times kami nagpapakain. So, 13.5 kilos per day yung maubos nila. So, yung isang sako, napakadali lang. Dito po, 5 kilos per meal kada kain. 5 kilos. So, sa loob ng isang araw, kasi 3 beses kami nagpapakain, 15 kilos kada araw yung maubos nila. So, ganun po karami yung maubos namin. Yung isang sako, parang 2 araw lang. Kulang pa nga sa loob ng 2 araw. Ganun po takaw sa pagkain ng mga baboy, mga kaprobinsya. Grabe no? Basta baboy yung pag-usapan, malaki yung gastos natin. Dito 2 kilos sa loob ng isang araw, 6. So kulang na kulang yung isang sako sa loob ng 2 araw. Pero mabawasan to ng 2 mga kaprobinsya para kay kapitana. So kada araw mga kaprobinsya sa ating mga baboy dito, hindi kasama yung burako at saka inahin, yung maubos namin nasa 34.5 kilos per day. Sa ngayon lang, sa ngayon. Kasi araw-araw po nag-adjust po ng pagkain. Pero yung andito, hindi po sila matakaw sa pagkain kahit malalaki na sila. 5 kilos yung diferensya, yung andito at saka yung andon. Pareha lang naman sila na 10 heads. Yung baka na rin na si Marites oh, pinalabas. Yung inahin natin dyan, hindi na pa siya masyadong maingay. So mahimik na siya. Hindi katulad nung unang 2 araw sa pagwalay namin sa kanyang anak. Halos hindi siya kumain. Hinahanap niya yung kanyang anak. At yung anak daw niya doon sa bundok, sabi ni pare, hindi daw kumain sa loob ng 2 araw. Pinadalhan natin siya ng Cupramil para mapakain na ng Cupramil. Balak po natin na bisitahin sa sunod ng mga araw yung baka natin doon para bigyan ng vitamins at saka purga. Pati si Batita yung mga kaprobinsya, bisitahin din natin yung maliit natin na kalabaw. Inalagaan din natin. Medyo marami po tayong alaga. Hindi po namin kayang alagaan pag andito lang silang lahat. Tuloy-tuloy po yung pagdami sa ating mga alaga dito, pati kambing at saka mga kalabaw. Yung kalabaw din natin na isa na pinalagaan natin doon sa isa nating kapitbahay, nakasahan na rin sa mga nakarang araw, at si Palo naman yung nakakasta. So sa ngayon, 2 na sa ating mga kalabaw na nakasahan, yung mga pinalagaan natin.
base po sa ating naobserbahan mga kaprobinsya, mas maganda po magpaalaga ng mga babae na kalabaw. Kung baka, depende lang sa sitwasyon. Yung baka, pwede rin lalaki. Pero sa kalabaw, base sa ating na experience, mas gusto ko po na babae yung palagaan natin. Kasi nasubukan po natin na nagpaalaga tayo ng lalaking kalabaw. Tapos ang nangyari, hindi po tumubo ng husto yung kalabaw. Kasi ginamit po sa pag-araro. Halos araw-araw po ginamit sa pag-araro. Tapos hindi tumubo yung kalabaw. Parang nabansot siya ba? Nasalot sa Bisaya pa. Kasi mula nang natuto siyang mag-araro, daro na yung trabaho niya palagi. Pero pag babae na kalabaw mga kaprobinsya, tapos palagaan natin, mukhang goods yan compare sa lalaki. Kasi kahit gamitin pa nila sa pag-araro, habang ginagamit nila sa pag-araro, pag mabuntis yung kalabaw, may share tayo. At yan po atin na experience dito sa atin. Yung isa nating kalabaw ng anak ng isa, tapos ibininta namin yung anak, umabot po ng 30,000 yung anak, 15,000 kami kada isa sa amin. Tapos kung ibinta pa namin yung inahin, maghati naman kami nun. Kasi yung kapital namin nasa 18,000 lang. Kung sumahin natin, napakalaki yung diferensya. Kasi sa anak pa lang ng kalabaw natin, tig 15,000 na kami. Tapos yung kalabaw na lalaki natin na pinalagaan, napakaliit lang yung hinati namin. Pareha lang sila ng kapital, pero napakaliit lang yung kinita natin sa lalaki na kalabaw. Isip siguro kung hindi siya babad sa pagtatrabaho. Yung kalabaw, pag malagaan siya ng maayos at hindi babad sa trabaho, banjing-banjing lang yung trabaho, siguro umabot pa ng mga 50 to 60,000 yung aabutin sa ganyan katagal. Para sa akin lang, mas maganda talaga magpaalaga ng kuan, babae na kalabaw. Yung baka natin dito ng mga babae mga kaprobinsya, si Basya, kahit native lang yan, sa tingin ko po mas maganda talaga yung babae alagaan. Kasi si Basya, nung dumating tayo dito, siya yung pinaka unang baka na nabili natin. Siguro nasa mga 5 taon. 5 taon na po tayo dito sa area na to. Tapos si Basya, yung kapital natin kay Basya, 18,000 lang din. 18 lang. Parang naisipan ko po na mas maganda talaga alagaan yung babae. Basta pang matagalan yung pag-alaga mo ba. Pero pag gusto niyo po yung short term lang, halimbawa tig 3 buwan, 4 na buwan, mas maganda po alagaan yung lalaki, yung mga payat, yung mga malalaki na yung katawan. Makachamba tayo dun sa stockyard, napakadali lang, maruling agad natin yung ating pera. Katulad sa ating baka natin na si Jinggoy, yung kapital natin sa kanya nasa 58,000, 58,500. Tapos inalagaan natin ng mga 4 na buwan, naibinta natin sa halaga na 75,000. 75 yung inabot sa ating baka. Tapos pag gusto niyo po na mabilis lang dumami, mas maganda bilhin yung inahin na. Katulad sa nanay ni Marites. Yung nanay ni Marites mga kaprobinsya, si Bitang, nabili lang natin sa halaga na 30,000 kasi payat. Tapos naglandi siya at nanganak siya kay Marites. Kung ibinta natin si Marites ngayon, pwede yan 40,000 pang presyo na pang alagain. Hindi yan pwede ibinta natin sa kuan, pang karne na presyo. Pang alagain yan kasi magandang klase, pang materialis ba. So 40,000 or sabihin natin na 35, pinakamura. Tapos 30,000 lang yung kapital natin sa kanyang nanay. At ngayon naman may kapatid siya na lalaki, magandang klase, bagong walay yan, pinakamalit din 35, so 70,000. So madali lang. Tapos yung ganyang klase mga kaprobinsya, pag agawan yan doon sa stockyard, pag ibinta lang natin sa halaga na 35,000, napakamura lang naman yung presyo na yan. Kung 35,000 lang, malapit na yan maglandi. Mga 5 buwan siguro mula ngayon, maglandi na yan. Upgrade na po yung baka natin si Marites. Pero disclaimer lang, yung sinasabi po natin dito, base lang yan sa ating karanasan dito sa ating pag-alaga ng mga hayop. May nagtanong po sa atin mga kaprobinsya kung ano daw yung mas maganda alagaan, babae ba na baka o lalaki. Para sa akin, depende lang kung
ano yung gusto mo. Pag gusto niyo po ng babae, goods naman. Pero pag gusto niyo po ng lalaki, goods pa rin. Pero para sigurado, pwede naman tayo mag-alaga ng babae at saka lalaki. Sa mga nakarang araw mga kaprobinsya, may nanganak naman sa ating mga kambing. 4 yung mga maliit na nadagdag. Tapos ngayon yung isa nating kambing na kasahan na naman ni George. Magaling si George. Nagpaparami siya ng gusto ng kanyang mga lahi dito. Halukay po sila. At yung kubo natin, araw-araw po bumigay. Kubo na kayo sa gahapon nilipan ni Nana. Sa mga nakarang araw po, nung pumunta tayo dito, hindi pa tayo natamaan dito. Ngayon, maba na kayo. Wala na. Tumagilid na ng gusto yung kubo natin dito araw-araw. Parang kuan. Nagkakuan gid siya. Nagkamaba. Pero hanggang may mga kuan pa, may mga bubong pa, may masilungan pa yung mga kabin natin. Parang lumuhod na yung kubo natin dito. Maba na kayo dito sa yung lihat ni Kang A. Wala na. Hindi na to pwedeng ayusin yung kubo natin dito. Ang dapat dito i-demolish para gamitin natin yung mga materialis. Para i-recycle natin yung mga kahoy na ginamit natin dito. Si George isang kwan lang, isang round na yung kaya niya. George, galabing-labing na po sila. Yung basudlon? O di atas gawas ay? Gawas sa basa? Gusto mga kawan? Labing-labingay na sila. Kakadako sa kambing. Loh, ingat ka George. Busy tayo dito next pa. Magpagawa tayo ng bagong kubo. Magbinta muna tayo ng kambing. Ibinta sana natin yung kambing na yan mga kaprobinsya kasi yung isa niyang anak hindi niya kinilala. 3 yung anak niya. Sungayon niya pag lumapit sa kanya. Gusto niyang itaboy, papalayo. Naglandi pala siya kaya medyo mainit yung ulo ba. Ito yung isa. Naglandi rin. Hindi ka madali George. Marami ka ng kambing na ibinigay dito sa amin. Dumami na yung lahi mo dito. Man. Gutom na? Hintay siya ng pagkain ba? Loy kayo po. Gutom na ka? Nailap to dati, dito na pahimas. Pero habang nagkaedad siya, talod na kayo. Pahimas lang. Hindi po nakakatakot yung kambing na walang sungay. Pero pag may sungay, kailangan na dumistansya tayo. Marula naman ito para makakaon ng George. Maraming kambing
Maroko, kaya yung mga maliliit. Samantalahin nila na dumidi habang kumakain yung mga angheng kambing. Maroko. Hindi mo nung medyo sige. Lain rin siya pagkain sa sulod niya. Nawala na yung pera sa mga kapitsa sa ating kubo. Kasi yung mga joint ba, parang nag-distansya siya. Dahil bumigay yung lupa. Atong hapit na po mga anak ng itong ulo. Diba dungan-dungan mo na sila atong dayan? Loko ito yan. Kamay rito rin siya na. Ano sa mura nagbaw tang-tang na din napita sa. Ana? Kanang di ko napita mura nagma bitay. Gwapo kay tagla inon ni mga gagmay sa. Pero ang lutas man yung sunod. Kailan ni kabuok? Kailan ni kabuok? Ano yun? Kandi. Kanan? Oh. Sinabi mo yung country code mo. Yung benching mo yung dito. May labot ito. Wala ko si Zef. 64 heads. Punasan pa yan ng isa. 65. 20 heads na yung mga maliliit. Pero nadali yung isa. Nadisgrasya. Na bitik sa baging. Ang kining ani mo gapita mo na kung sa kanan diha wala sa. Ha? Pwede ra gubo ni ani kana ibili na diha. Ito nga. Sa ma. Ay, bawa na. Paragon mo na kandinga. Para makakain yung mga maliliit o pinawalay sila. So, kusog na po sila mukhaon. Muna wag na iubok mo sa kay. Yan, may ubok ko. Busog na. Yung mga baka natin, oh. Saan kaya yan pupunta? Yung drama natin. Tapos yung dalawa gustong sumunod. Pero hindi tumay sa sapa. Oh. Oh. Oh, saan ka? Ito. Buli. Gusto niya pumasyal doon ni Marites. Layo na kay itong mama ni mo. Buli. Asa mo? Nita mo dula? Nita mo barkada? Para gusto lang puntahan yung nag-ingay na baka ba? Nag-ingay si Marites. Kaya hinahanap nila kung saan. Gustong makimaritis ba? Kulit mo dito kay mahulog mo na sa bangin. Sira mo dula ay ha? Sira gadya ay. Takbal ay.
Wala yung trabaho yun. Kuman, gutom, totoy. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Lauoy or laswa. Saring gulay. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Wak. Mahal. Wak. Muna yung tinunang kong paluwas yun. Bagus. Kani kamuti mo, Wak? Gana ka Wak. Mugaway kayo, pangidang ko sa Hindi pa kumagay. Tayo na yung liwa ko. dili tayo magpakilagoon ko. Sama ko doon yung pwede mo. Sige na, paligot na yung pat. Hindi pa, bago lang. Marok mo po ng iro mo po tigkaon ang kinakot ang uwa. Kaya naman. No, kadang gibang tabunan sa wax siya to mukha oh. Diam siya. Nakabot ang ito bawa. Magabot na yun. Minsan po una na. Hindi naman kasi ko. Nawin na. Balik na siya. Merkado ko na magkabali ng sungay ana ug dili ilong. Ang kabalik ng aan, pupulok kayo mas lupos na parang. Itong pasok yung itong pasok na lang. Kumok ng pasok mo kung ngayon mas murigiktan na po na ibo to. Wala. Ganito ito. Itong sa Rambo. Hindi na yung ikot. Walang ulab-log. Ulab-log ka. Taas siguro kayo. Hindi, ako si Paro direct boy. Sige ba? Kaya kusog-kusog yung pagkaduutang papa ni mo redo. Lugyo ko. Oh, bangon yung kayo po. Magkano ginabili na pa, no? Ito ba? Wala pa na barko ko niya. Wala barko kan, pero mas mula. Tak, kalau kata orang saya balog siya mapaburol balog daw sa tsura ng ulo ng bay. O saan ka mo katawa gukit ang ilang ulo sa? Ano ko katawa? Wa pa ka man sa ulo daya. Katako sa pag Meron ka na tatulungan. Pag tinood nga isa, mapaburol sa. Paborol ko pa nung kayo. May kasa. Paborol. Kanang mo na, kanang burol po. Daka makita natin ang ulo sa ito, ha? Kung balon, dako ko na yung lubyok na daro. Ano yung kailin? Nga nalulubot ano? Ang lalaki pa, ugol pa burol-burol ba? Yun, di yung tulo. Lupka kinala niya ako, no? Bigay na ito pa kami. Ang hantik lima na lang.
basta ako hindi na kira pumaboro siya doon, nagira mo to. Kasi tura na yung ulo dyan. Kining kakimkim, murag abot sa tura na yung murag. Kalinisan niya, gamay. Kalinin. Ay, turma kayo ito. Ay, isang nga ko na. Ang John Paul, isang sa kain pagkalim niya. Hindi ah. Ang lupiak. Ah. Lupiak na.